Uy! Kamusta kayo? Ako nga pala si Kuya Niel. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Kayo ang aking mga bisita sa araw na ito. Maganda ang panahon dito sa amin ngayon. Medyo mainit ang hangin at parang masarap maligo sa ilog. Masaya ako kapag ganito ang panahon. Napakagandang salita naman nun. Masaya. Ikaw, masaya ka ba ngayon? Patingin nga ako ng ngiti ng isang batang masaya. Ganyan nga ang muka ng isang taong masaya. Parang may naririnig ako mga boses. Parang may mga bata. Parang tunog din ng mga taong masaya. Nakikita niyo ba sila? Nasaan sila? Nagtatago. Tatalikod tayo ng dahan-dahan, ha? 1, 2, 3, bulaga! Narito rin pala ang aking mga kapitbahay. Siya si Toti. Bulaga! At siya naman si Mayumi. Kumusta kayo? Sila ay nakatira malapit sa amin. Kasama nila ang kanilang lola, si Lola Lumen. Kamusta kayong dalawa? Parang masaya kayo ngayon, ah. Mabuti naman kami, Kuya Niel. Masaya kami ngayon dahil medyo mainit ang panahon. Parang ang sarap kumain ng sorbetes. Oo nga, Kuya Niel. Tapos, pwede rin tayong maligo sa ilog mamaya. Pwede nating dalhin ang aming Salbabida! Naku, mukhang masaya yun, ah. Parang gusto ko na rin kumain ng sorbetes at maligo sa ilog mamaya. Tatanungin ko rin si Lola Lumen kung pwede siyang magluto ng turon na saging mamaya. Naku, ang sarap nun. Ay, oo nga. May sorbetes at turon na. Tapos maliligo pa sa ilog. Ang saya-saya nun. Ang saya-saya ko. Parang gusto ko mag-rap. Kapag tag-init, masarap lumangoy. Tara na sa ilog at mag-enjoy. Magdala ng turon at sorbetes, tsokolate o keso. Ito'y the best. Yun lang. Aba, ang galing mo naman, Toti. Pwede ka na palang rapper. May rapper pala akong kapitbahay. Pero alam mo, pwede ka rin palang makata, no? Ano po ang makata, Kuya Niel? Ang makata ay isang taong gumagawa ng tula. Tama ka doon, Mayumi. Pwedeng maging makata si Toti dahil may ginamit siyang mga salitang may tugma. Pwede ka nang gumawa ng mga tula. Mga tula? Yung may mga tunog na parang magkapareho ang dulo? Tama ka doon, Toti. Parang ganito. Mainit ang panahon sa amin. Paglangoy mamaya ay gagawin namin. Ako, si Mayumi at Toti, ay lalangoy sa ilog. Kakain ng turon hanggang kami mabusog. Ay, tula nga. May mga salitang magkapareho ang huling tunog. Gaya ng namin at amin. Tama ka doon, Mayumi. Napakahusay mo. Bilang Pilipino, marami tayong mga maiikling tula o di kaya'y awiting pambata na maraming tugma. Nakikita ba ninyo ang nakikita ko? Anong bagay ang umiilaw sa aking sala? Iyon ay isang aklat. Iyon ang aking aklat ng iba't ibang kwento. Ala, umiilaw na naman ang aklat. Ano ang gagawin natin, Kuya Niel? Ang ibig sabihin niyan ay oras na naman ng ating paglalakbay. May isang kwento naghihintay sa atin sa loob ng aklat. Handa na ba kayo sa ating paglalakbay ngayong araw? Kung handa na kayo, sabihin lang ang mahiwagang pangungusap. Aklat ay buksan, kwento'y ating pakinggan. Ulitin natin. Aklat ay buksan, kwento'y ating pakinggan. Nandito na tayo. May isang kwento na naman tayong matutuklasan ngayong araw. Kuya Niel, napansin ko po na maraming puno. May mga halaman at bahay. Oo nga. Meron din pong ilog. Parang nasa labas lang ako ng bahay namin. Oo nga po, Kuya Niel. Parang masarap din maligo dito ngayon.
Parang masaya maligo sa ilog nila, oh. Oo nga, Toti. Kaya lang, sa ating kwento, may kikilalanin tayong isang bata na laging nakasimangot. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay si Lotlot Malungkot. Isinulat ni Niel M. Bahaw. Halina't makinig, halina't magkwentuhan, halina't maupo, kwento'y pakinggan. Tungkol saan ito ating alamin, kwento'y pakinggan, kwento'y pakinggan. Ating tuklasin ang kwento ni Lotlot Malungkot. Parang kulang ang mga salita sa ating kwento. May mga larawan sa pwesto ng mga nawawalang salita sa bawat pangungusap. Ating alamin at sabihin kung ano ang mga salitang tinutukoy ng bawat larawan upang mabuo natin ang kwento. Handa na ba kayo? Umpisahan na natin. Ating tuklasin ang kwento ni Lotlot Malungkot. Si Lotlot ay malungkot. Tahimik sa silid. Hindi man lang ngumingiti. Laging nakaupo sa gilid. Isang araw, lumapit si nanay at siya'y kinausap. Bakit ang iyong pagngiti ay parang napakahirap? Sabi ng mga kaklase ko, ako raw si Lotlot, malungkot. Di raw ako masaya, palaging nakasimangot. Halika, Sabi ni nanay. maglakad tayo sa baryo. Baka makita natin ang makapagpapangiti sa'yo. Habang sila'y naglalakad, natanaw nila si Liza. May hawak na pulang lobo, paikot-ikot sa plaza. Patalon-talon habang ang lobo'y nakataas. Sumasayaw sa hangin kay ganda at lakas. Puputok din yan. Sabi ni Lotlot. Pag nilipad yan, hindi mo na rin mapupulot. Huwag magsalita ng ganyan, sabi ni nanay. Ang lobo ni Lizay nagbibigay ng saya sa kanyang buhay. Nang magawi sila sa ilog, may mga bibe. Sila'y 3. Isang mataba, isang payat, at isang nasa dulo. Tuwang-tuwa ang mga bata sa bawat kwak-kwak. Ang mga bibe sa paglangoy, puno ng galak. Nakangiti sila kahit di pare-pareho. Tanong ni Lotlot. Kahit may mataba at payat, hindi sila malungkot. Sila'y magkakaibigan. Sabi ni nanay. Ang magkakaibigan ay laging nagmamahalang tunay. Sila'y naupo sa lilim ng puno ng mangga. May gumagawa ng bahay, isang gagamba sa sanga. Paulit-ulit ng tahi, ikot pa ng ikot. At natapos din ang bahay na gawa sa sapot. Napangiti si Lotlot sa kanyang nakita. Ang kasayahan pala ay kung saan-saan makikita. Sa laruan, sa mga kaibigan, at sa paggawa ng tahanan. May ngiting naghihintay na kay gandang tingnan. Nakuha mo ring ngumiti. Sabi ni nanay. Nakita rin namin ang ganda mong taglay. Ang kasayahan ay hindi mahirap hanapin. Nasa paligid lang ito kung ating iisipin. Dito nagtatapos ang kwento ni Lotlot Malungkot. Toti, Mayumi, balikan nga natin kung naiintindihan natin ang kwento. Ano
ang katangian ni Lotlot sa unang bahagi ng kwento? Tama, si Lotlot ay batang malungkot. Sino ang sumama kay Lotlot sa paglabas ng bahay? Magaling! Si Nanay ang sumama kay Lotlot sa paglabas ng bahay. Ano ang hawak ni Liza sa plaza? Mahusay! Ang hawak ni Liza ay isang lobo. Ano naman ang mga nakitang hayop ni Lotlot? Tama! Ang mga nakita ni Lotlot ay mga bibe. Ano naman ang nakita nilang hayop sa puno ng mangga? Magaling! Ang nakita nila ay isang gagamba. Nakita natin sa kwento ni Lotlot na kahit siya'y malungkot, ang mga bagay sa paligid ay unti-unting nagpasaya sa kanya. Oo nga, Kuya Niel. Napansin ko na nakasimangot muna si Lotlot sa umpisa ng Tama. kwento. Pero nakangiti na siya sa Tama wakas. Tama. Siguro, nagbago ang damdamin niya sa dami ng nakita niya sa labas ng bahay nila. Tama kayo. Marami tayong makikitang magagandang tanawin kung tayo ay lalabas ng ating mga tahanan. Tandaan lamang na dapat may kasama tayong nakatatanda kapag tayo ay mamamasyal. Kuya Niel, Po, napansin ko na parang tula ang ginamit sa ating kwento kanina. Paano mo naman nasabi yan, Mayumi? Kasi po, parang magkatunog ang mga huling salita ng kwento. Tama ka dyan, Mayumi. Ang ating kwento ay halimbawa ng isang tula. At ang nakakatuwa pa rito, may mga nakatagong awitin sa ating kwento. Awitin? May awitin sa ating kwento. La, 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 la. Tama ka dyan, Toti. Upang malaman natin ang mga awitin, balikan muna natin kung ano-ano ang mga nakita ni Lotlot nung lumabas siya ng kanyang bahay. Ako, Kuya O, sige. Niel. Alam ko O, sige, yan. bilangin natin. May lobo, Mhm. may manok, at may paru-paro. Nako, parang nalimutan agad ni Toti ang ating kwento. Kayo mga bata, natatandaan ba ninyo ang mga nakita ni Lotlot sa labas ng kanyang tahanan? Ano-ano ang mga ito? Si Liza at ang lobo, ang tatlong bibe, at ang gagamba sa puno. Ay, oo nga, Kuya Niel. Mga awitin ito na pambata. Natutuhan namin ito sa paaralan kahapon. Ang mga awitin ay, ako ay may Mhm. lobo, tatlong bibe, at maliliit na gagamba. Mabuti naman pala kung ganun. Maari mo ba kaming tulungan na awitin ang mga ito? Hala, parang hindi ko kayang mag-isa, Kuya Niel. Maaari niyo ba akong tulungan? Yay! Simulan na natin. Sige, umpisahan na natin sa pag-awit ng Ako ay may lobo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, binili ng lobo sa pagkain sana. Nabusog pa ako. Napakahusay naman ni Mayumi. Palakpakan natin. Oh, ang susunod naman ay ang tatlong bibe. Kuya Niel, Oh, pwede ba na ako naman po ang umawit? pwedeng-pwede. Sige nga, at papakinggan namin ang awitin mo. Tulungan niyo rin ako sa pag-awit ha. Hem, hem. May tatlong
Bibe akong nakita, may mataba, may payat na mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siya ang leader na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siya ang leader na nagsabi ng kwak kwak. Mahusay, Toti. Kuhang-kuhang ating awitin, ha? At ang huliting awitin naman ay maliliit na gagamba. Ngayon naman, tulungan ninyo ako na mabuo ang awit. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga. Dumating ang ulan at tinaboy sila. Sumikat ang araw na tuyo ang sanga. Ang maliliit na gagamba ay laging masaya. Natapos na natin ang kwento tungkol kay Lotlot. May natutuhan ba kayo? Meron po, Kuya Niel. Ang kwento ay parang Tama. isang tula. Ang huling tunog ng bawat linya ay may pagkakahawig. Natutuhan ko naman po na maaaring makatulong ang mga larawan para maintindihan natin ang mga tula at awitin. Napakahusay ninyo. Sige nga, tingnan natin kung kaya nating bumuo ng isang maikling tula ngayon. Gamitin natin ang pamagat na ang aking pamilya. Tulungan nyo kami sa pagbuo ng tula, ha? Ang aking pamilya. Mahal ko ang aking ama. Mahal ko rin ang aking ina. Ganon din si ate. Ganon din si kuya. Ang aking pamilya ay laging masaya sapagkat kami ay sama-sama sa tuwi-tuwi na. Kuya Niel, umiilaw ulit Oo ang nga. libro. Tama ka dyan, Mayumi. Ibig sabihin, tapos na ang ating paglalakbay sa mundo ng mga kwento. Kailangan na nating lumabas. Upang tayo makalabas, sasabihin lang natin ang aklat ay buksan, kwento ay napakinggan. Sabayan ninyo kami. Aklat ay buksan, kwento ay napakinggan. Kuya Niel, nakabalik na po tayo sa bahay Oo ninyo. nga. Opo, Kuya Niel. Kaya lang, gabi na pala. Hindi na tayo makakalangoy sa ilog. Oo nga. Gabi na pala. Pero hayaan nyo na. Ang mahalaga ay nakauwi tayo ng ligtas at may natutuhan tayo ngayong araw. Toti, Mayumi, nasan kayo? Halina't kakain na tayo ng hapunan. Opo, Lola. Nako, tinatawag na pala kayo ni Lola Lumen. O tara na at ihahatid ko na kayo pa uwi. Magandang gabi po, Lola Lumen. Magandang gabi po, Lola. Magandang gabi naman sa inyo, mga apo. Kamusta naman kayo? Mabuti naman po kami, Lola. Madami kaming ginawa ngayon. Medyo mainit kaninang umaga kaya magpaplano sana kami ni na Mayumi at Kuya Niel na lumangoy sa ilog. Kaso umilaw yung libro tapos napunta kami sa kwento ni Lotlot tapos pinasa namin. Mukhang masaya at mahaba ang ikikwento mo sa akin, Toti. Bakit hindi mo na kayo pumasok? Magpunas at maghanda na para sa hapunan. Doon mo ikwento sa akin ang ginawa ninyo ngayong araw. Ay, oo nga po, medyo mahaba. Kuya Niel, papasok na po kami sa loob ng bahay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong Nako. araw. Walang anuman doon, Mayumi. O sige na, pumasok na kayo at maghanda para sa inyong hapunan. Papasok na po kami, Kuya Niel. Bukas Sige, ulit. ingat kayo. Mukhang marami kayong ginawa ngayong araw, Ay, Niel. opo, Lola. Ayun nga po, nagpunta kami sa kwento ni Lotlot Malungkot na laging malungkot. Sinamahan siya ng kanyang nanay na lumabas upang maghanap ng mga makapagpapasaya sa kanya.
Mukhang maganda ang kwento na yan. Ano naman ang nakita ni Lotlot? Nakakita po siya ng mga batang may lobo, 3 bibi na magkakaibigan, at isang gagamba na nasa isang sanga. Lobo? 3 bibe? Maliliit na gagamba? Parang mga awiting pambata ang mga iyon Opo, Lola. Natutuhan din po namin ngayon na meron palang iba't ibang awiting pambata at maiikling tula. Napakagandang balita naman para sa aking mga apo. Sana ay marami silang natutuhan. Ay, opo, Lola. Natutuhan nila na ang bawat huling linya ng mga tula ay may magkakahawig na tunog. Natutuhan din po nila na maaaring gumamit ng mga larawan upang maintindihan nila ang mga tula at awitin. Napakagandang pakinggan. Ikaw, Niel, ano naman ang iyong natutuhan ngayong araw? Ay, opo nga, no? Ano nga ba? Ay, alam ko na po. Natutuhan ko po na dapat ay lagi tayong maghanap ng dahilan para ngumiti at maging masaya. Sa dami po kasi na ginagawa natin araw-araw, dapat huwag nating kalimutang ngumiti at tumawa. Napakaganda naman ng iyong natutuhan, Niel. Lagi nating tatandaan na madali lang makahanap ng dahilan upang maging masaya. Nariyan ang ating pamilya, ang inyong mga nanay, tatay, at mga kapatid. Nariyan din ang inyong mga kaibigan at ang mundo nating napakaganda. Tama po kayo, Lola Lumen. Medyo lumalalim na po pala ang gabi. Ay, oo. Baka patapos nang maglinis ang mga bata bago kumain. Lola, maaari niyo ba akong samahan sa isang awitin bago tayo umuwi? Sige, Niel. Gustong-gusto ko yan. Hanggang sa muli, tayo'y magkikita. Mga aral at saya'y ating dala. Tandaan na magsikap, aking kaibigan, at sa bawat hakbang tayo'y aangat. Paalam, Paalam, ngunit huwag kalimutan. Sa susunod na araw tayo'y tutuklas ng bagong kaalaman. hanggang sa muli, mga kaibigan. Mundo'y bigyan ng kulay at saya. Paalam, ngunit huwag kalimutan. Sa susunod na araw tayo'y tutuklas ng bagong kaalaman. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Mundo'y bigyan ng kulay at saya. Ng kulay at saya. Ng kulay at saya. Paalam po, Lola Lumen.